Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Medyo madalang ho tayo maggawa ho ng vlog ngayon, ng video na kung saan ay grabe ho ang busy ho natin. Pero ngayon ay arangkada ulit tayo mga kababayan, ha? Okay, siyempre hindi natin pwedeng iwanan ho, bitawan ho ang pagsuporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kaya ito, arangkada na ulit ho si Chris Ulo, mga kababayan, mga kanalays. Pag-usapan ho natin, mga kababayan, kasi ngayong araw ho na ito, marami hong nagulantang, ha? Marami hong nabigla, marami hong nasyak, ha? Dito ho sa balitang ito na kung saan yung isa hong branch ng DPWH ay nagkaroon ho ng sunog, ha? Sa ilang bahagi ho nito, mga kababayan. Na kung saan ay parang napaka coincidence naman, ano? Kung ano pa ho yung pinaka talagang mainit hong pinag-uusapan na ahensya ho ng gobyerno, ito pa ho yung nakatikim ho ng sunog. Ano ba ito? Coincidence ba ito? Ha? Coincidence ba ito? Oh, marami hong nasyak dyan, mga kababayan, ha? Pakinggan muna ho natin ito. Basahin muna ho natin ito, mga kababayan. Basahin muna ho natin ito. According ho kay bagong ombudsman, ha? Boying Crispin Remulla, ito ho. Aalamin kung sinadyang sinunog. Pinaiimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang nangyaring sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highway DPWH sa Quezon City nitong Miyerkules, Oktubre 22. Ayon sa payag ng Ombudsman, humiling ito sa National Bureau of Investigation o NBI na tumulong sa Bureau of Fire Protection o BFP upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. Bagamat patuloy pa ang investigasyon, hindi isinantabi ng Ombudsman ang posibilidad na sinadya ang sunog upang sirain ang mga ebidensya na may kinalaman sa mga iniimbestigahang anomalya sa flood control project. Nako. Ay, kasi nga naman, mga kababayan, isipin mo. Ewan natin kung may nangyari na bang karanasan ang DPWH na nasunog ang kanilang ahensya, ang kanilang tanggapan. O magmula ho nung na-imbento ang Pilipinas. Nagkaroon na ba? Ha? Mula ho nung ng panahon ho ni Ebat Adan. Nakaranas na ho ba ng sunog ang tanggapan or opisina ho ng DPWH? Kung hindi pa, first time pa lang ngayon, abay nakakapagtaka naman. Na kung kailan may mainit hong usapin, pag-iimbestiga, ha? At talagang pinag-uusapan ho itong DPWH dahil ho sa maanumalyang flood control, ngayon pa ho nakaranas ng sunog itong DPWH. Kahit sino magdududa, di ba? Ha? Kahit sino ho magdududa, hindi naman ho tayo manhid, ha? Para hindi man lang maisip na mukhang sinadya ito para may masunog hong mga ebidensya o mga documents. Sabi ni Sik Boying Remulla, disturbing daw ho ito, ha? Pakinggan ho natin to, mga kababayan. Pakinggan na lang ho natin si Sik Boying, natin pakita yung video kasi nagka-copyright ho itong ABS. Yung nasusunog, parang nasusunog pa ba hanggang ngayon? Hindi na far out na pala. Far out na. But
Ito, habang nagkakaroon ho ng press con, itong si Sikboying Crispin Remulla, ang ombudsman, ay nagkasunog. Ang ombudsman ngayon, maingay, ano? Laging, si Sikboying, laging nasa labas, laging nag-a-update sa taong bayan. Hindi katulad ho nitong dating matandang si Martires, yung ombudsman. Hindi ho naririnig ito, hindi malaman kung anong pinaggagag. Ano ba naging achievement nitong taong ito, ano? Itong Martires na ito, dapat maimbestigahan din ito eh. Itong Martires na ito. Play natin. I am asking the NBI and the BFP to check if there's arson. Kung ito'y sadyang sinunog o aksidente. Madali naman malaman niya kung arson yan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman pagdating dito. And it's a working day, so people were able to save their computers, hopefully, which contain the information. At syempre, it's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records ng isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. So, we're just worried that it might stifle some or become an excuse to evade responsibility. But we will not allow that. So, that's... Kasi nga, mga kababayan, isipin nyo, kung kailan kasagsagan ho ng pag-iimbestiga, yan sa mga anomalyang flood control, pati dito sa DPWH, doon pa ho nagkasunog. Kasi hindi naman ho basta biglang aapoy ang papel. Di ba? Kailangan ho, ang Bureau of Fire ho kasi, may kakayahan ho. May kakayahan ho sila malaman kung saan nagsimula ang sunog. Sila ho nakakaalam niyan. Sila eksperto diyan. Tutulong ho ang National Bureau of Investigation. Para malaman talaga kung ano ba to, nagkaroon talaga ng sunog, bakit nagkasunog, anong cause, halimbawa may charger bang naiwan dyan, biglang nag-overheat, microwave, or ano. Pero kung wala, tapos bigla na lang nagkaroon ng apoy, ganito, ganyan, questionable ho yan, ha? Hanggang pa natin konti si Sikboying. That's for the fire that happened today. Talagang may ads eh. Taste that makes you dance. This morning, andito yung Philippine Competition Commission. They came in to meet with the people here, with my office of the Ombudsman, and meron ka tayong standing MOA with Stop na muna natin yan. Pakinggan muna ho natin mga kababayan yung isa hong taga-DPWH na kung saan nagsalita. Kung ano ba, nagkaroon ba ng mga nasunog na documents? Na ikakaligtas ng kung sino or ikakatago ho ng mga ebidensya. Pakinggan natin ito. Na yung Si ma'am. ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Mayroon pa lang pong request sa amin na mag-test pero hindi pa po nagagawa dahil inaayos pa po yung proseso. Pero yun po ay gagawin pa lang namin. Sa ngayon po wala pa. Ang mga nasira pong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research. Teka. Sino ba ito si ma'am? The Department of Public Works and Highways say no documents related to the investigation of flood control anomalies were in the building of its office. That's why hit by fire on Wednesday afternoon. Hindi ko alam kung anong posisyon ito ni ma'am. Hindi ko alam kung ano ba to? Spokesperson ho ng DPWH. Hindi ko alam, wala nakalagay rito. Pero ma-analyze natin na taga DPWH siya. According kay ma'am, wala raw hong nasunog. May nasunog man daw hong documents, pero wala hong kinalaman ho. Siya nag-iimbestiga ng flood control. Sabi niya. Sabi niya. Halimbawa naman kasi ma'am, meron. Tingin nyo, sasabihin nyo yun?
Hanggang ngayon nga ho, mga kababayan, taga-house, wala pa rin umaamin na may kinalaman talaga sila tumanggap sa kickback. Sa Senate, meron din hong mga nadadamay, nababanggit na nakatanggap ng kickback, wala rin umaamin. Sabi ko sa inyo, wala nga amin dito. Ha? Wala ho nga amin dito. Kumbaga, mamimili ka na lang ng kakampihan, ano? Ha? Namimili ka na lang talaga ng kakampihan kung sino kakampihan mo ito si ma'am. Wala raw, ha? Patuloy pa nga natin sinasabi ni ma'am. Yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration reports po. In general po, wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagpo-conduct ng research. Yung pong naapektuhang floor ay office spaces ng personnel. Meron din po kami laboratory sa baba pero hindi naman po naapektuhan. Yun lang pong office space. Ayan maliwanag Hindi natin alam kung nakatungkulan ni ma'am dyan sa DPWH. Wala raw, may nasunog daw na documents dyan. Pero hindi raw ito mga patungkol sa pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control. Sabi ni ma'am. Sabi ko nga, kung sakasakali naman kasing meron, sasabihin mo ba, ma'am, na meron? Meron talaga nasunog. Nako, yari. Oo. Yari, mga ebidensya yan, magpapatunay na may kinalaman sa ganito, may kinalaman sa ganyan. May kinalaman sa mga documents na kung saan, yung contractor ng tatay, kapatid ni Bongo, nando doon din. Ako, nasunog. Halimbawa lang, hindi ko sinasabing totoo. Alam mo naman si Senador Bongo, tinatanggi niya rin. Wala raw siyang kinalaman dyan. Sabi ko nga, wala palang kinalaman. Ano ba meaning ng contractor ng tatay, kapatid niya? CLT, ano ba yun? CLT. Basta yung meaning ho nun, pangalan niya, pangalan ni Bongo. Pangalan ho ni Bongo yung mismong kontraktor ng tatay asan na ba yun? Hindi yata natin na-save. Basta yung kabuuan ho ng meaning ng kontraktor ng kanyang kapatid at kanyang tatay, ang meaning ho nun, buong pangalan ni Bongo. Ano bang, yun? Tingnan natin kung masisilip natin dito sa Google. Isipin mo, wala ang kinalaman, pero hinayaang gamitin pangalan mo. Ano natin? Saan ba yung pangalan ng nito? Ayan, CLTG. CLTG, ito ho yung pangalan ho ng contractor company ng nagmamay-ari tatay niya at kanyang kapatid. Na kung saan hindi pa siya senador nito nung panahon na yon. Pero may posisyon ho siya sa gobyerno sa Malacanang, Binigyan ho siya ng posisyon ni Digong. Ayan yun. CLTG Builders. Ang meaning yata nito ay Christopher Lawrence. Ano ba meaning pangalan nito? Christopher Lawrence. Yung dulo, G, go. Yun yung go. Yung T, ano bang nun? CLTG Builders, Christopher Lawrence. Christopher Lawrence yan basta Christopher Lawrence, ano yan, go. Nakalimutan ko lang yung T. Yan ho, yung, ano niya. Ayun. Christopher Lawrence Tesoro, go.
Ayan, Tesoro. Ayan, Tesoro. CLTG. Christopher Lawrence Tesorogo. Wala raw siyang kinalaman doon. Pero pangalan niya yung ginagamit. Ano yan? Ginamit na lang bigla ng tatay at ano mo? Kapatid mo na hindi mo alam. Di ba? At kung talagang wala siyang kinalaman, sa impluensya niya noon, nung panahon ni Digong, pwede niya sabihin, huwag niyo bibigyan ng mga proyekto yan, DPWH. Pagka humingi ng proyekto ang pamilya ko, anak ko, kapatid ko, tatay ko, huwag niyo bibigyan, mananagot kayo sa akin. Conflict yan sa akin. May posisyon ako sa Malacanang. Ginagamit pangalan ko. Di ba? At sabi niya, handa raw siyang filean ng pamilya niya, di ba? Sabi niya pa nga, kamag-anak ayaw niya sabihin pamilya Iba ang kamag-anak sa pamilya, hindi mo kamag-anak ang tatay at kapatid mo. Hindi mo kamag-anak yan. Pamilya mo yan. Bakit doon pa lang hindi mo na kinasuhan dati pa lang panahon ni Digong? Ginamit pangalan mo. Sabihin mo, handa mong kasuhan ang kamag-anak mo, pero pamilya mo. Ba't dati hindi mo kinasuhan? Ginamit pangalan mo. At ba't di mo ni-remind yung DPWH? Huwag niyo bigyan ng proyekto yan. Pag binigyan yung proyekto, mananagot kayo sa akin. Conflict yung sa akin posisyon at ginagamit pangalan ko. Nung time na ba yun, wala kang kapangyarihan anuhin ng DPWH. Bigyan sila ng babala. Palusot, papalusot. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.